Nagsagawa ng isang bypass operation ang mga taga Buruanga Police Station kagabi dito sa El Progreso, Buruanga, Aklan. Ang sospek na nakapusas nakatakas umano sa mga kapulisan. Nagpayong pa. Ng sospek posible umanong tumakbo mula doon sa waiting shed papunta dito sa lugar na ito. Ang lugar na yan ay ilog at sunod ay bundok na. So kung si alias Noknok may posibilidad na nagtatago ngayon dyan sa kabundukan na yan. Kasi ang mga kamag-anak naman daw po ay hindi naman napuntahan nitong suspect. Layo ta andang arak area no. Kit. Doggy! Ha? Ang bilis niya. Sabihin ni James, sino kaya ito? Sabihin. Oo. Pwede ka naharap dito. Pwede ka narap kasi nakatago naman. Kinakabahan ako. Sige, Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Magandang hapon po. Kapatid kayo ni Noknok na yan. Opo. Kasi hindi ito tunay na pangalan, alias ito Opo, ni opo. Noknok. So, alam mo ang nangyari sa kanya kagabi na binaybas siya? Hindi po namin alam. Okay. Biglaan po kasi yun nangyari sa amin kasi mga tulog na po kasi kami kagabi. Kasi gabi na mga Oo, alas 10 kasi pasado. ano po yun brown out po yun. Hindi namin, kasi katulog na po ako noon bali ginising ko na lang yung kapatid ko nga kasi nga may mga nagpuntang mga polis kasi nagpa-flashlight po sila. Mm. Sinipa ko pa yung kapatid ko kung bunso para lang magising. Nagulat po siya. Umuntik na po kasi kami mag-away dahil ganun nga po yung nangyari. Tinanong ko yung kuya niya kung nasaan. Sabi na sa labas nga lang. Sabi ko gabi na. Yun. So ayun na nga po, nagpunta na yung mga pulis, nag-ano po sila, nagtanong-tanong. Nung una, hindi namin sila pinagbuksan. Yung pangalawa, doon na lang po namin. Kasi hindi nyo alam kung pulis. Oo. O nagpakilala ng mga pulis yun. O nagpaano na. Kasi nung umalis sila, sumilip kami. Kung sino kaya yun. Noon, tas nag-flashlight ulit sila. Ayun na, doon na namin nalaman na mga pulis nga po. Wala naman kayo balak na wag buksan kasi pulis, parang ganon. O kasi nataranta po kasi kami lahat kagabi. Oo. Hindi namin po alam Kasi first time ko lang po maka-encounter ng ganito. Okay po. Ayun. So dito tayo ngayon sa pangyayari na yan at yun na nga ang nangyari kagabi. Ano pagpakilala po kay Noknok kasi Noknok yung pinangalan ng pulis sa kanya. So to hindi niyo palayaw 'yon. Ano ba tong pagkaalam mo kay Noknok, ano yung panabuhay dito sa Buruanga, sa El Progreso? Namumusit po siya. Namumusit. Namumusit. Yung nanguhuli ng pusit. Opo. Dagat, Opo, sinisid sa dagat. parang ganon. Oo. Tapos maliban dyan ano pa? Wala na po. Yun lang po ang ano niya. Sa dagat lang. Mga ilang taon na rin dito si Noknok na nakatira sa El Progreso? 5 years. Nauna sa inyo? Opo. Bakasyon lang naman po ako sana dito. Nagustuhan po ng anak ko. Kaya nag-stay kami dito. Okay. Yung mga gulang nyo, Ang daddy ko po wala na po. Patay na po. Yung mama ko na lang po ang paano namin. andun sa Manila. Opo. So ilang kayo dito magkakapatid sa El Progreso? 3 po. Si Noknok, tsaka yung lalaki kanina, at Opo, ikaw. opo. Ikaw yung matanda. Opo. Sa nauna na dito si James. Mas Pamilyado ba? nauna Pamilyado? Hindi po. Single pa? Mm-mm. Maliban sa pamumusit, ito ba yung nagdodroga siya, alam mo?
Oo, opo. Gumagamit? Opo. Ay, ganun. Kaso ano na yan, natigil na siya. Yun nga lang, bumalik. Nasa Maynila pa kasi kayo, di ba? Opo. Pero hindi naman siya surrender sa kay Duterte nung araw. Hindi po. So umuwi lang ng Dito Aklan. yan, para inisipin namin magbago siya. Kasi dito na rin po yung pamumuhay niya. Correct, oo. So alam niyo pala talaga involved talaga itong si Noknok. Natigil na po siya, yun nga lang po. Yun nga, nakabalik nga siya. Ewan namin kung bakit. Andoon pa na sa Manila bago umuwi, tumigil na or dito pa lang? O dito lang sa tumigil? Tumigil na rin siya dito. Yun nga lang, hindi namin expected na, yun nga, bumalik siya. Pero paano nyo naman malaman kasi andito siya doon kayo sa Manila at bago pa lang kayo dito? Hindi, kasi bakasyon lang po na naman talaga kami. Ngayon, so, para may kasama po siya sa bahay, may mag-aasikaso, Mm-mm. pinaiwan po ako dito. Para Okay. maaliwan po siya, maalagaan, maasikaso. So hindi ka naman nagkulang sa kanya? Hindi naman po ako nagkulang Mga sa reminders kanya. doon? Opo. Nakikita nyo po na dito sa bahay ninyo gumagamit po siya. Nakita po namin. Pero may time na pag gusto lang niya, yun. Pagka hindi, tulog lang po siya. Gamit lang talaga? Kumbaga parang bang laban sa puyat ba sa pamumusit. Hindi lang po ang ano niya. Kung namumusit siya, doon siya gumagamit. Pero pagka ano naman, hindi. So sinasabihan rin po ninyo siya. Opo. Ay, ano po Sabi ang namin na sinasabi niya ano, itigil mo yan kasi nga hindi natin Bawal eh. alam. Mm. Saka mamaya biglang may sumulpot. Yun nga po, yun nangyari nga. Yun hindi dapat mangyari. Opo. Expected nyo na pagka anytime, anong oras pwede kayong opo. hulihin? Kasi sabi ko baka madami kasi kami lalo na may anak po akong kasama. Opo. Kagabi nung may pusas na siya, ano po ang nangyari? Hindi Paano po siya namin nakatakas? yun ang hindi po alam kasi mga tulog na po kasi kami kagabi. Saan Kaya- nangyari yun? Dito lang Oo, talaga? doon sa labas sa waiting shed daw. Sa waiting shed yun. Pulis din po ang nagsabi sa amin. So ngayon hinahanap po yung kapatid niyo po. Ano baka makapanood siya? Baka anong gustong sabihin niyo po? Nawagan mo pa, Mrs. Kaya, Tawagan mo, baka gutom na yun. James, kung nasaan ka man ngayon, kapatid. Hindi ko. yung pa heart to heart, Heart to heart, na minsan. pag-uusap Nasa o sayo naman yan kung susuko ka. Hindi kami yan makakapag-desisyon kundi yung sarili mo. Kasi sabi ko naman sa'yo, di ba? Tigil mo yan. Kasi hindi yun maganda. Ngayon na nangyari. Hindi na namin alam kung nasasaan ka. Kung nakakain pa Kung ba yun? nakakain ka na ba o ano. Ang gusto mong ganyan, palaboy-laboy ka na lang ba? Maawa ka naman lalo-lalo na kay mama. Yung mama ninyo, saan po? Nasa Pasay po. Manila. alam niya na yung nangyari ka dyan. Opo, yung sinabi na po namin kagabi. Ilang taon na nanay mo? Nasa 60 plus Ay, na bata po pa naman. siya. Itong sinuknok, ma'am, ilang taon na? 35 po. Hindi ka na nagkakwento ng asawa? Hindi na nagkasawa ito? Hindi na Single po. talaga? May mga anak po siya, 3. Pero wala po siya kasawa. Mabalik din ako. Alam mo ba kung bakit talagang na-engage ito sa drugs? Hindi ko po alam kasi tinatanong namin kung anong problema niya. Hindi naman po siya kasi palakwento. Pero nasa Manila sa alam nyo talagang gumagamit na siya. Oo. Pero ina-advise na po namin yan na sana nga, yun nga. Kasi nga, syempre, di natin masabi yung buhay. Pero pag nakagamit naman, hindi naman siya Hindi naman po siya violente. Tahimik lang po Tahimik siya. lang. Tripping lang. parang wala Ganun naman. lang. Nag-iinom Totoo- din? Hindi po siya, pag kami nagiinuman kami, Tagay-tagay oo. Kayo ba talaga taga El Progreso or bakasyonista lang taga? Kayo bakasyonista sabi Mama mo? ko lang po kasi Taga dito? taga dito. Okay. Oo. Alam mo, dito kayong kita sa bahay nyo. Alam mo yung mga bundok na yun, baka andyan si James. Walang kain, walang tulog yun kasi takot. Baka Opo. ninervyos pa ngayon niya. Kaya nga po yun nga lang po. Mrs. Baka wala pa sa sarili yun. Baka may bit-bit ding kwan yun.
Hindi, wala naman po kasi nakahubad naman po siya Wala siyang kagabi damit talaga. daw. Naka-short lang. Naka-shirt lang po siya, tapos naglalaro nga lang po siya eh. Oh, sige pang ulan. Opo, kagabi. opo, opo. Kagabi. So baka hindi yun, wala kayong mga kamag-anak dyan or sa Mm-mm. tabok nitong suba na ito? Suba na yan eh, di ba? Oo, wala naman po. Hindi ko po alam kasi lahat ng may mga kamag-anak kaso hindi ko po sila kilala. Oo. Kasi Pero laking yung- Pasay po kasi ako eh. Oh, pero yung kagabi na mula doon sa waiting shed, nagdalagan siya papunta siguro dito or ano na napansin nyo ba? Hindi, kasi tulog po ako noon kasi yung bali yung kinakasama ko po ang nakaano na sabi may mga pulis nga daw po. Kinabahan po ako, taranta po ako kagabi kaya ayun, sabi ko buksan natin lahat ng ilaw. So kung nakarating dito mga pulis, baka dito sinundan siya. Yun nga daw po kasi di ko alam kung saang way siya tumakbo eh. Sabi daw sa may talamnan. Madilim dito. Madilim po kasi, madilim. Maulan pa. Muulan pa Brand out po. na ba kagabi? Opo, brand out po yung na ano siya, yung nahu. Na Oo, bypass. mm-mm. Pero pagdating dito, sabi mo, inopen mo yung ilaw. Opo, Lahat kasi ng ilaw. ihi kasi magsi-CR po kasi ako yung time na yun. Tapos sabi ko dun sa kapatid ko na patayin ko yung ilaw kasi nga Mhm. total matutulog naman na kasi nga biglang ano yung ilaw eh bumukas. Bumalik. Oo, Ah, I see. kasi nga brand out po ba, 'di ba? Opo. Ayun, sabi ko patayin ko na. Sabi niya, "Te, wag mong patay yung ilaw." Mhm. Yung pinatay ko na siya, yung sabi po ng kinakasama ko, ayun nga po na may mga pulis nga daw po. Naglilingling, nagpa-flashlight. Oo. Sinundan nila eh dito daw Opo. tumakbo sa palayan ay. Opo, yun nga daw po ang sabi. Kasi nagtanong po sila kung dito daw ba dumiretso. Eh, sabi ko wala po. Mhm. Eh, kahit pasukin pa nila, wala naman, hindi naman po siya dyan tumakbo. Pumayag nga kayo na pasukin nila yung bahay, no? Oo, pumayag naman Kaya po hindi ako. naman nila Hindi pinasok. naman po sila pumasok. Oo. Yan dito lang po sila sa may pinto. Okay, si Police Major Machon Sabado, Chief of Police ng Pampanga, PNP, din po sa implementation ng bypass operation kagabi at mayroong mga incident parang hindi nahuli ata yung suspect. Any information po dito, Major Sabado, sir? Yes sir, tama po kayo. Noong August 9 po, alas 10 po ng gabi, nagsagawa po tayo ng anti-illegal drug bypass operation dito po sa Barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Kasama po ng Buruanga Municipal Police Station ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Aklan Police Provincial Office under the leadership of Police Major Manahan, sir. So, yun po sir, ang nangyari is nakatakas po. Unfortunately, nakatakas yung subject natin na si alias Noknok. After po na ma-consummate yung transaction, nag-abutan na ng pera at saka yung drugs. At nag-declare yung police posture buyer natin na police bypass ito. Doon na, at habang pinupusasan siya, nagpumiglas. Okay. Nagpumiglas at nagkaroon ng physical struggle sa kanilang dalawa at to the point na malaglag pa nga sa lupa yung drug item, sir. At unfortunately, dahil brown out sa mga oras po na yon, madilim yung paligid at yung area po is nasa gilid lang po kami ng malawak na palayan. Opo. Since na familiar yung subject sa lugar niya, mabilis po siyang tumakbo. So ang naging problema kasi natin sa oras na yun is yung paligid na madilim. Dahil yung mga backup personnel natin, hindi natin na yung pre-arrange signal dahil hindi nga makita. Hindi naman na-divert yung place of transaction o baka sa kabila? Hindi naman Wala nang nagkaroon wala pong nagkaroon, hindi po nagkaroon ng ganoon, sir, kasi maganda po yung yung palitan ng communication sa So yun po yung naging problema, sir, at saka dahil kakatapos ng malakas na ulan sa oras na yon. Ulan pa. Yun. Madulas siyempre sa putik. Nahabol lang isang backup kaso paghawak niya hindi niya nahawakan maigi. Nakatakbo at mabilis yung pagtakbo. Pag abot namin doon sa area, ay pati kami nakipaghabulan na rin at sinundan kung saan-saan. At yun nga po, dahil may mga nakatanim na palay, doon kami dumaan sa mga pilapil para hindi masira yung mga palay na nakatanim doon. At hindi namin natumbok kung saan yung direksyon dahil may mga ilan na bahay doon sa area kasama yung bahay na tinitirahan niya at kumatok tayo.
nag-attempt ako na papasok kaso hindi ko tinuloy. Baka doon po kami ma-technical dahil wala kaming kasiguraduhan na pumasok siya doon sa area. At nagtanong lang po kami sa mga occupants doon sa bahay. Nataon na yung sumagot sa amin, kumausap sa amin is yung kapatid niyang babae. At yun nga po, inamin niya na yung kapatid talaga nila is nag-engage sa sa illegal na droga. At according sa kanya, at nakukonfirm sa ibang information na nakuha namin na siya po ay previously na may nagkaroon ng kaso sa Manila, somewhere in Pasay. Same lang din po na kaso sa illegal na droga po. So, paano, sir? Nagpalitan na, nakuha ng PNP natin yung drug? Yes sir, pagkatanggap, pagkaabot ng nag-abutan ng pera at drug items, yun na. Hinawakan agad ng natin ng police pusher buyer. Kaso mas malakas yung Malaki daw. Oo. Mas malaki siya kasi bata pa, 34 years old. Nakapusas, sir. Napusasan na yung isang kamay. So, doon Doon nag-extra. Yung sa pagtakbo niya, dala niya po yung pusas na sa isang kamay niya. Okay. So sir, yung pagkatapos po nito, ano po ang mangyayari po? Sa ngayon po sir, yung ginawa po rin natin yung protocol sa sa inventory dahil kompleto na po yung witnesses natin. Meron po tayong representative from the media and elected barangay officials. On-site po nagkandak tayo ng physical inventory sa mga nakuha natin na item. Kasama po yung tinelas na naiwan niya. At isang sachet na yung nabili ng pusher buyer natin na isang plastic sachet na naglalaman ng suspected Cebu. Ngayon po, kanina immediately after ng documentation dinala na po sa Regional Forensic Unit sa Iloilo yung mga drug items. So, bumuti ka mo at wala ring mga incident na baka magkahabunan at magkaputukan, baka mayroon pong yan siguro. Wala, sa panahon na yun po sir, according sa ating pusher buyer, nakahubad, wala siyang damit. Kaya madulas yung yung na bumagsak sila sa lupa at basa yung So wala ngayong nahuli, sir? Sa ngayon, ongoing yung hot pursuit operations pa natin na hindi namin tinatantanan dahil alam namin nandito pa sa area ito. Nandito pa sa area. At lahat ng mga barangays na pwede niyang daanan, mga barangay, naki-coordinate tayo sa kanila. At with itong possible na escape routes niya, itong Getty Port, at dito sa kalapit na na probinsya ng Antique. Ongoing po yung coordination natin tuloy-tuloy po. Anong kategory nitong subject, sir? Since na hindi po siya bago lang siya rito sa Buruanga, kategorya siya as street level individual. Opo. Bago lang kasi para Manila. Yes po, opo. Actually, accordingly, hindi pa siya matagal dito sa Buruanga dahil yung transaction nila sa aming pusher buyer is Tagalog. Tagalog pa siya. So, possible siguro ito ngayon nasa kamay pa niya yung pusas. Wal kaliwa o kanan sa ipon. Hindi ko kung saan yung actually, opo. Pero pwede kong tanungin yan sa ating pusher buyer sa susunod. Pero sa ngayon, hindi ko masigurado kung saan kamay yung nalagyan niya ng Since dating may kaso na pala ito, sir, hindi ba ito kinanta ng mga dating baka kasama niya dati? Yung kaso niya kasi sir sa Manila. Sa Manila po, sa Pasay. So walang report na na kinanta? Wala po. Sa live kagabi ng mga kasamahan ng mga media, sir, may parang yung sa bahay nung kapatid ba yun? Yes po, nakita niyo po nakalive pala. Actually, Actually, hindi po kinonsider na recovery yun sir dahil hindi po siya subject ng hindi po siya yung fruit ng bypass operation sir. Kaya yung legalidad kasi yung tinitignan natin doon sir dahil wala kami parang mga mga drug paraphernalia po at opo. Mga aluminum foil na at saka lighter, yung ma-improvise, yung tuter na sinasabi nila. Papay na pa rin ang kaso doon sa akin, sir. O sir, pag na-confirm po na illegal drugs yung laman ng inabot niya sa aming pusher buyer, upon confirm authorities crime lab, Papay lang. magpapile tayo through regular filing siya. sa sailing of illegal drugs. Without yung sa subject niyan. Kahit wala po siya, yun po yung sa regular filing, na-consummate naman talaga yung sailing sir. At yung ebidensya natin is nag-abutan at meron tayong nakuha na droga. Magkano bypass man? 1,000 pesos po yung inabot sa kanya. Subscribe money po yun. Since na tumakas siya, sir, anong mensahe ninyo sa mga karating ng mga barangay, lugar po na posibleng
baka makita nila itong tao nito. Yes po sir, paulit-ulit ko po itong sinasabi sa nakalipas na interview natin sa mga kababayan natin sa Buruanga, sa mga nakakilala sa kay alias Noknok. Siya po yung aming subject of bypass operations kagabi. Nakuha natin siya ng illegal na droga at sa kasamang palad ay nakatakbo po hanggang sa ngayon ay ongoing pa yung hot pursuit operation na isinasagawa ng ating Buruanga Municipal Police Station. So nakikiusap po kami sa mga kababayan natin, sa mga kalapit natin na bayan din dito sa malapit na bayan sa Buruanga, Malay, and Libertad, Antique. Na kung makita po yung yung subject natin is ipagbigay alam lamang po dito sa himpilan natin sa Buruanga Municipal Police Station para sa agarang aksyon. Opo, at sa mga kamag-anak po dahil ito si alias Noknok na ito is native ng Buruanga, may mga mag-anak siya rito sa Buruanga, alam namin kung nasa inyong namamalagi po siya ngayon sa inyong mga bahay at nag-seek siya ng asylum, opo, ng shelter, mas maganda po na isurrender ninyo dito sa Buruanga Municipal Police Station para umusad po yung kaso. So, meron po siyang kaso na kakaharapin at will see to it na yung hustisya, yung natin, susundin po natin kung saan tayo dalhin ng ebidensya na sa kaso na ipapail natin sa kanya. Police Major Machon Sabado sir, maraming salamat po and good afternoon. Maraming salamat po sir sa inyong lahat. Thank you po sa pagbisita.